Heto na nga ang mga players natin at nasa training camp na sila para sa ensayo. Pagalingan ngayon ang mga teams na maglalaro sa FIBA Asia Cup Qualifiers kung sino ang mas makakasulit sa 1 week practice nila, at halos lahat nga ng mga teams sa Asia Qualifiers ay tig 1 week lang ang ensayo dahil kagagaling lang nilang maglaro sa kanilang liga. Nakita natin sina Kai Sotto, Dwight Ramos, Chris Newsome, Kevin Kiambao, Jimmy Malonzo, Carl Tamayo, Justin Brownlee, Calvin Oftana at iba pa. Solid nga rin ang Gilas team natin dahil merong height at halos lahat sila ay kayang uminit sa opensa. Hindi nga rin maiiwasan ng injury sa kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup Qualifiers at alam ito ni Coach Tim Cone, at may mga plano rin siya kung sakali man na maharap sila sa ganitong klase ng sitwasyon habang patuloy ang FIBA Asia Cup Qualifiers. Ito ang unang araw ng ensayo ng Gilas team at halos 6 na araw na lang ang natitira bago ang FIBA Asia Cup Qualifiers. Dati na ngang magkasama sina Kai Sotto, Fajardo, Jimmy Malonzo, CJ Perez, Dwight Ramos, Scottie Thompson, Chris Newsome, AG Edo at Oftana sa mga players na nagsanay para sa nakaraang FIBA World Cup, kaya walang issue ang chemistry ngayon para sa Gilas team at fresh na fresh pa rin sa kanila ang FIBA World Cup stint. Nakikita natin na magiging dominant sina Kai Sotto at Junior Fajardo laban sa team ng Hong Kong, at sa team ng Chinese Taipei naman ay may mga pagkakataon na kakailanganin nilang magsabay ng ilang minuto bago lumabas ang isa, nang sa ganun ay masigurado nila na matatambakan nila ang Chinese Taipei. Papalagang Chinese Taipei laban sa Gilas dahil magaling rin ang kanilang sentro na si William Artino, pero ito ay kung maglalaro nga ito bilang ang kanilang sentro. Yun nga lang ay kakapusin rin ang Chinese Taipei dahil wala itong solid na kapalitan, habang ang Gilas ay merong Fajardo at Kai Sotto na mainit-init pa sa PBA at Japan B1 B-League. May height na 6'11 si William Artino at masasabi natin na halos nasa 7 feet nga rin siya. Maganda ang kanyang nagawa laban sa team ng Japan, 15 points at 18 rebounds at tigit pa ang score 71-76. Papalagang Chinese Taipei pero Gilas pa rin ang mananalo, at kung magkukulaps nga kaagad ang laro ng Chinese Taipei ay pwede pang magkatambakan pabor sa Gilas team dahil pagdating sa lalim ng bench ay lamang na lamang ang Gilas team, at maging sa height advantage ay pumapabor rin sa Gilas team. Nakikita natin na kaya naman ni Kai na tapatan ang player na ito sa center position, pero ayaw lang natin na magiging kampante tayo at maging malamya ang umpisa ng Gilas porket nasa atin ang advantage. Buti na lang at si Coach Tim Cone ang coach natin at alam na alam niya ang kanyang gagawin, at malaki ang posibilidad na sisimulan ng Gilas ang kanilang laro ng malakas at posibleng maging tambakan niya ang resulta ng kanilang dalawang laro sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Hindi rin makakapaglaro si Jeremy Lin sa team ng Chinese Taipei bilang local dahil pareho sila ng sitwasyon ni Clarkson. Huli na noong nakakuha sila ng passport at pwede lamang itong paglaro bilang naturalized player ng Chinese Taipei, at FIBA rules pa rin ang masusunod. Hindi nga rin kasali ang pangalan ni Jeremy Lin sa pool ng Chinese Taipei ngayon, kaya sigurado na out na itong si Lin sa team ng Chinese Taipei na maglalaro para sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Sa team naman ng Hong Kong ay mataas ang posibilidad na magiging tambakan ang resulta ng laro dito dahil wala pa tayong nakitang solid na laro ang team ng Hong Kong na pwedeng tumapat sa Gilas. Pwede sana ang Chinese Taipei pero madidihado sila dahil nag-iisa lamang itong si Artino na solido ang laro para sa kanilang team, at yung mga locals nila ay kayang-kaya ng mga locals natin.